So dito po, alatang-alata natin at talagang huling-huli natin na nagsisinungaling etong si Zaldico. Ito po yung video niya kahapon na inilabas. Pakinggan muna natin ha. Sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Alam mo, maganda pa, Zaldico, na nahimik ka na lang no? Mabuti pa na nahimik na lang siya, hindi na siya nagpa-impluensya sa mga bobong DDS Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Ayan na. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Eto maliwanag sinabi niya, may resibo, may ebidensya, may pangalan. Ang ebidensya niya, maleta. Nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin, nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Okay, ayan sinabi niya, mag-insert daw po ng 100 billion sa 2025 budget. Yan po, maliwanag po yan mag-i-insert ng 100 billion sa 2025 budget. Okay. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, brown leather bag, mula daw sa brown leather bag. Alam mo yung detalyado pa kunwari na brown leather bag. Baka nakikita niya laging may gamit na brown leather bag si PBBM. Yung brown leather bag, naalala ko nung nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ang PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sa sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice,
Hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH. Totoo po yun. Hindi pwedeng merong mas lalaking budget sa DepEd. Edukasyon po ang pinaka-priority ng ating gobyerno. Ngayon, eto nga sinasabi netong si Zaldico pakinggan nyo pong maigi. Kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din. For the 2025 budget. Ay nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martinian. At hindi na pwedeng baguhin. Wow! Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Wow, galing! Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Abangan ng part 2 para tayong nanonood ng Netflix, para tayong nanonood ng parang alam niyo meron akong napanood dyan sa Netflix ay magandang teleserye dyan, yung parang series Peaky Blinders, parang ganun parang anak ng teteng, talagang parang wow, kung wari ikaw DDS ka, parang masasabi mo wow, ang tindi ng pasabog, bagsak na si PBBM, kasi ang tindi ng pasabog nagpa-insert daw po ng 100 billion pesos na proyekto sa DPWH si PBBM 2025 budget. Anak ng teteng. Eto na. Ang putang inang Zaldico. Hindi man lang ginalingan. 'Di ba? Hindi na tayo magtataka. Kasi alam naman natin na kapag talaga mga bobong DDS ang gagawa ng katarantaduhan, talagang soplak. Talagang walang kwenta, talagang hindi po magiging maganda ang kanilang magiging ang tawag dito, yung kanilang magiging pahayag. Hindi po talaga magiging maganda kasi nga po unang-una, paano magiging maganda ang kanilang statement o ang kanilang mga magiging tawag dito? Yung kanilang magiging script. Napakahirap po talagang itulay from Zaldico to BBM. Napakahirap pong itulay. Kasi nga po, paano mo maitutulay papunta kay BBM ang isang pagbibintang ng 100 billion insertion? Kapag po yan ay ibinintang mo kay PBBM, wala po talagang wala po talagang kumbaga hindi talaga ito madali. Dadaan ka sa butas ng karayom para talagang maitulay mo kay PBBM etong iyong mga ibibintang. Dapat meron ka talagang konkretong ebidensya. Napakahirap. Talagang, alam nyo, kung ako ang isa sa mga tauhan ni Zaldico o ako ay isa sa mga kaalyado ni Zaldico, sasabihin ko kay Zaldico, kunwari malaman ko na ito plano ni Zaldico, sasabihin ko kay Zaldico, pare, parang mas okay pa yata, wag mo na ituloy. Kasi palpak yan. Palpak ka dyan, pare. Yun ang sasabihin ko dyan kay Zaldico. Kung ako po isang kanyang kaalyado, politiko din ako, sasabihin ko sa kanya, pare, parang imposible yung gagawin mo Parang hindi maayos yung gagawin mo. Ngayon, papakita ko po sa inyo tong maleta ni Zaldico. Okay, Zaldico.
Maleta. Anak ng teteng yung maleta, no? Pipitsuging maleta sa ano. Biro mo, bilyon ang ilalagay mo dyan pera. Daang milyon. Ang ipapakitang maleta ni Zaldico, maleta na, ano, maleta na nabibili lang ng mumurahin. Doon po sa SM. Naku, medyo mahina yung ating ano. Eto na. Oh. Okay, ito. Oh. Maganda yung may litrato tayo eh. Ayan. Oh, okay. Lalakyan natin. Eto po yung mga maleta na nilitratuhan ni Zaldico. Ayan, maleta. Totoo, may maleta. 'Di ba? Ayan yung mga maleta. Pero etong putangin ng mga maleta na to, kapag ito dinala mo sa korte, tong litrato ng maleta na yan, ipupukpok pa sa'yo yan ng judge. Ano gagawin ko dyan sa putangin ng maleta na yan? At ito po, ito ang matindi. Nagpa-insert daw po ng 100 billion pesos si PBBM para sa 2025 budget. Ngayon, look at the date. May 14, 2024. May 14, 2024. Bakit ganun? Bakit May 14, 2024 ang nakalagay doon sa maleta na sinasabi mo na i-deliver mo kay PBBM? Dineliver ni Gutesa. Kaka-insert pa lang nung pera sa 2025 budget. Kaya po talagang napaka-imposible ng pasabog na ito ni Zaldico Laong. Bagong kulaong to si Zaldico. Biruin mo, ikaw ang binibintangan mo si PBBM, hindi mo man lang inayos. Alam nyo etong ano na ito, etong mga picture na ito ng maleta, inedit po nila ngayon. Inedit po ngayon. Ginawa na pong March 11, 2025. Inedit na. March 11, 2025 na po ang mga date. Bakit? Kasi nga, kailangan nilang kailangan nilang baguhin dahil, putya, nagkamali tayo ng upload. Kita nyo? June 14, 2024. Tapos ngayon nung inedit nila, ginawa na pong March 2025. Ayan buti na lang marami po ang nakapag-screenshot. Marami po ang nakapag-screenshot dito. January 8, 2024. Ayan, August 16, 2024. Buti maraming nakapag-screenshot talaga rito. Ang galing. Alam nyo, ang tumulong din sa atin at tumulong din sa ating Pangulong Bongbong Marcos para po etong katarantaduhan ni Zaldico ay masoplak. Taong bayan biruin mo, ang daming nag-screenshot. Kitang-kita po dyan. 2024. Puro 2024 po yan. Ayan, 2024. Ayan. May 1, 2024. Ito, November 29, 2024. Maliwanag na ito ay litrato ng mga dineliver kay Zaldico. Tapos ibibintang kay PBBM. Cash out. May 29, 2025 na. Inedit na Ayan January 11, 2025 na. Pinag-e-edit na. Naging 2025 na.
Diba? Pero wala eh. Marami po ang nakapag screenshot na ito pong mga kaperahan na ito na sinasabing nakalagay sa maleta na ito 2024 pa po. 'Di ba? Na-edit na. Ginawang 2025 para talagang idiin kay PBBM. 'Di ba, sana ginalingan mo, Saldico. Napakabobo mo naman. Wala ka bang editor na maayos-ayos? Wala ka bang tauhan na social media secretary na gagalingan po ang paggawa ng kasinungalingan? Ito matindi. March 11, 2025 kung kailan etong si Digong sinasakay na sa eroplano papuntang The Hague. Kaya ito talagang ito talagang booking na booking si Saldico dito. Ito, sabi ni Saldico, tama daw po si Gutesa. Ano sabi ni Gutesa sa Senado? Rimowa na maleta ang kanyang dinadala doon. Kaya Saldico at kay Speaker Martin Romualdez. Pero ngayon nililigtas na ni Saldico sarili niya, wala daw siya natanggap na pera. Ngayon, ang Rimowa po na maleta, napakamahal po niyan. Ang mahal niyan. Ito tignan niyo po November 29, 2024, 28 luggage. Tama si Gutesa, Rimowa, may date at bilang ng maleta. Pero, ito po, 2024, na-screenshot ng mga tao, 2024 ang nakalagay. So, tama nga talaga. Meron pong mga maleta na binigay daw kay Speaker Martin at kay Saldico. Pero hindi Rimowa. Bakit? Ito pong bag na Rimowa, mamahalin po yan. Hindi ka makakabili ng mura niyan. Meron man sigurong fake niyan o yung kopya lang. Pero yung original, napakamahal po niyan. Bakit? Ito pong pinakita nitong si Saldico ay mumurahin na maleta lang. Bakit po? Bakit po mumurahing maleta ang pinaglagyan ng pera? Kaya ako talagang nung nakita ko, sabi ko ay talagang palpak na palpak ka ako talaga tong si Saldico. Bugok na bugok. Ito po yung isa sa litrato ng maleta na na binigay daw po ni Saldico kay PBBM. Ayan, picture po ng maleta na dinala daw po kay PBBM. Ngayon, punta tayo sa SM. Punta tayo sa SM Naka-sale sa SM. Yan ba yung Rimowa? 1499. 1499, buy one take one ba to? Hindi siya buy one take one. Ayan SM lang po binili yung maleta. Sabi ni Gutesa, Rimowa. Abay, nag second demotion pa tong si Tamulmul na Saldico. Pero yung kanyang yung sinabi ni Saldico at pinakita ni Saldico na maleta, wala pong Rimowa doon. Ang sabi ni Gutesa, Rimowa. So hindi sila nagtutugma. Mumurahing maleta lang ang pinakita ni Saldico. At eto pa. Kahit ako kaya kong gawin yun .
Hihiram lang ako ng mga maleta sa lahat ng mga kaibigan ko. Oh, uy, akin na yung mga maleta nyo. Pera muna maleta nyo. Sa GC namin, mga tropa ko. Oh, mga pare, pera nga ng maleta nyo dyan. Tatanungin ka ng mga kumpare mo, bakit? Hindi, meron lang ako gagawin, pare. Sige na, pairam lang muna ng maleta nyo. Tapos, isasalansan ko. Ilalagay ko sunod-sunod na ganyan sa kakulilitratuhan. Tapos, ipopost ko. Sasabihin ko, eto ay pera para kay PBBM, nakalagay sa mga maleta na to. Napakadali. Napakadali po. Kaya nga po itong script na ito ni Zaldico, wala talagang kadating-dating. Walang kakwenta-kwenta. Yung pong kanyang mga inconsistency sa kanyang mga sinabi, yun mismo ang magpapabagsak dito kay Zaldico sa kanyang mga pinagsasabi. Alam nyo, habang kanina nga nag-uusap kami ng mga kasama ko, kung si Zaldico nanahimik na lang, hindi na siya lumabas, nanahimik na lang, hindi pa siya kumbaga hindi mapupunta sa kanya yung focus ng taong bayan ngayon. Mas lalo lang siya nagmukhang sinungaling Mas lalo lang siyang nagmukhang tukmol. Mas lalo lang siyang nagmukhang nag-iimbento ng mga kwento para sirain si PBBM. Yun ang dating. Another bad script na naman to. Part 2 na nga, pero sablay pa din. Walang dating. Napakahirap pong maghabi ng ng kasinungalingan. Hindi man lang nag-effort para po pagmukhain man lang makatotohanan ang kanyang mga sinasabi. 'Di ba? Bakit po papaniwalaan ng taong bayan ang taong willingly na nagtatago kaysa sa mga tao na nandiyan lamang at handang humarap sa kahit anong investigasyon? Baka nakakalimutan ng ating mga kababayan, si Speaker Martin Romualdez, pumunta po yan ng ICI para sa kanyang investigasyon doon. Pumunta siya doon. Kaya po itong nagkukubli sa nagtatago, nagkukubli, yan po ang talagang questionable. Flight is a sign of guilt. Biruin mo, nagpayaman ka gamit ang pera ng taong bayan. Tapos ngayon, ang bibintangan mo si PBBM at si Speaker Martin Romualdez. Gaano ka kamangmang? Inutusan pa umano na mag-insert sa BICAM ng 2025 budget na nangyari December 2024 po. Pero, nag-deliver, pinakita po yung mga maleta 2024. Ano yun? Dineliver mo muna yung commission ni BBM para sa 2025 budget noong 2024? Doon pa lang, inconsistent na talaga si Zaldico. Yung date ng mga maleta na yan, palpak. Kaya po ito, talagang lalo lang pong nasira sa taong bayan itong si Zaldico. At lalo lang po nawala ng tiwala ang taong bayan dito po sa mga bobong gumagawa ng ganitong script. Hindi umubra si Gutese. Sayang diba? Kasi si Gutese lang nakapagsalita ng pangalan na Martin Romualdez. Kaya lang hindi po kinagat ng taong bayan. Tapos wala pang daladalang mga ebidensya. Kung totoo ang sinasabi ni Gutesa, bakit hindi nilabas ni Gutesa ang mga litrato na ito? Bakit si Zaldico pa? Diba? Kaya sablay talaga, team coach, talagang sablay na sablay ang script nitong si Zaldico. Bugok na bugok ang galawan.
Tapos, ang nakakatuwa pa, ang mga bobong DDS, aba, parang sinasaluduhan nila ngayon si Saldico. Bayaning-bayani pa. Samantalang noon, minumura nila si Saldico. Katulad ni Harry Roque, sabi ni Harry Roque, parang sinusumpa niya si Saldico, pati yung pamilya. Ngayon, ano sabi ni Harry Roque? Salamat, Saldico, sa paglalabas ng katotohanan. Naalala niyo po ba yung nakaraan kong mga vlog, nakaraan kong mga live? Ano sabi ko? Tetong si Saldico, mag-aalagote sa to. Ang ikukwento na nito, nagdala siya ng pera kay BBM saka kay Speaker Martin Romualdez. Nagkatotoo nga. Diba? Nagkatotoo nga. Yun ang kanyang ginawa. Sinabi niya, nagbigay daw siya ng pera kay PBBM. May commission daw si PBBM sa pina-insert na budget ng DPWH sa 2025. Pero diniliver 2024. Bobo lang. Kaya, eto, ulitin ko. Kapag ikaw ay DDS at sumusuporta ka talaga kay Saldico, napakabobo mo na talaga. Sobrang bobo niyo mga DDS.